Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-asa at pagbangon? May mga pagkakataong kailangan munang gumuho ng lahat bago natin maitayo ang ating tunay na sarili. Paano kung ang pinakamasakit na pagtataboy na mararanasan mo ang siya palang magiging unang hakbang patungo sa iyong tunay na kalayaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag del Rosario. Ang unang gumuho ay ang larawan ng kanilang kasal. Hawak ito ng mga daliri ni Doña Amorvida Montenegro. Ang mga kuko nitong kulay dugo ay tila mga pangil na bumaon sa masayang alaala. Nakangiti si Sinag sa litrato. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin kay Gael. Sa tabi niya, ang kanyang asawa, si Gael, na may ngiting tila nangangako ng habang buhay. Isang matalas na tunog ng papel na pinupunit ang pumuno sa katahimikan ng malawak na sala. Pinunit ito ni Doña Amorvida sa gitna. Hinihiwalay ang kanyang anak mula sa babaeng hindi niya kailanman itinuring na karapat-dapat. Tapos na ang pagpapanggap, Sinag. Malamig na wika ng matandang babae. Ang bawat salita ay kasing tulis ng mga piraso ng larawan na ibinato niya sa paanan ni Sinag. Napahakbang paatras si Sinag, ang paghinga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan, ng kanyang mga pangarap, ay nagkalat ngayon sa mamahaling Persian carpet. Hindi po, Doña Amorvida, maawa po kayo. Halos pabulong na pakiusap niya, ang boses ay nanginginig. Isang malupit na tawa ang kumawala sa mga labi ng biyenan niya. Awa? Matagal nang naubos ang awa ko para sa isang tulad mo. Isang babaeng walang maipagmamalaki, kundi ang mukha niya. Akala mo ba habang buhay kang makakapitan sa yaman ng mga Montenegro? Nagkakamali ka. Kasabay ng bawat salita ay ang malakas na kulog mula sa labas. Bumubuhos ang ulan, tila nakikidalamhati sa gabi ng kanyang pagdurusa. Mula sa putik ka nang galing, Sinag. At ngayong gabi, ibabalik kita sa putik kung saan ka nababagay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas masakit kaysa sa isang sampal. 5 taon. 5 taon siyang nagtiis, naglingkod, at minahal ang pamilyang ito. 5 taon niyang sinubukang punan ang anumang pagkukulang na nakikita nila sa kanya, sa pag-asang isang araw ay matatanggap din siya. Ngunit lahat pala ay walang saysay. Ang kanyang mga mata ay desperadong lumingon kay Gael, ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng dambana. Nakatayo ito sa tabi ng malaking bintana. Ang anino nito ay mahaba at tila walang lakas. Nakatingin ito sa labas, sa rumaragasang ulan, kahit saan huwag lang sa kanya. Gael. Tawag niya sa pangalan nito. Ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang boses. Gael, sabihin mo sa kanila. Hindi ito lumingon. Nag-iwas ito ng tingin. Ang mga mata ay ipinako sa sahig. Sa katahimikan ni Gael, narinig ni Sinag ang pinakamasakit na hatol. Walang pag-ibig na magtatanggol sa kanya. Walang asawang lalaban para sa kanya. Nag-iisa siya. Kunin mo na ang mga basura mo at umalis ka na. Utos ni Doña Amorvida, itinuturo ang isang lumang maleta sa tabi ng pinto. Iyon lang ang pinayagan nilang dalhin niya, ang mga damit na dala niya noong una siyang tumuntong sa mansyon na ito. Hinila ng 2 katulong ang braso ni Sinag. Wala siyang lakas na pumalag. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinala siya palabas ng pinto, patungo sa kadiliman ng gabi. Ang init at liwanag ng Hacienda Montenegro ay dahan-dahang nawala sa kanyang likuran. Bawat patak ng malamig na ulan sa kanyang balat ay parang karayom. Ang manipis niyang bestida ay agad na nabasa, yumakap sa kanyang nanginginig na katawan. Hinila niya ang mabigat na maleta. Ang mga gulong nito ay lumulubog sa nababasang lupa. Nang marating niya ang dambuhalang bakal na tarangkahan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang silweta ni Gael na nakatayo pa rin sa bintana.
isang duwag na anino sa kanyang sariling tahanan. Pagkatapos, isang nakabibinging kalabog ng bakal ang yumanig sa gabi. Ang tarangkahan ay isinara. Tapos na. Nabitawan ni Sinag ang hawakan ng maleta. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa maputik na daan sa labas ng mga pader na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Walang sino man ang makakaalam kung alin ang sa langit at alin ang mula sa kanyang nasirang puso. Ang lamig ay gumagapang na sa kanyang mga buto at ang kadiliman sa kanyang paligid ay nagsimulang lamunin ang kanyang kamalayan. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang sasakyan ang huminto ilang talampakan mula sa kanya. Bumukas ang pinto. May isang aninong lumabas, subalit huli na ang lahat. Ang huling lakas sa kanyang katawan ay tuluyan nang nawala at niyakap siya ng kadiliman. Ang unang namulat sa diwa ni Sinag ay ang amoy ng salabat. Mainit, matapang, at may pamilyar na anghang na tila gumigising sa bawat himaymay ng kanyang nanlalambot na katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay hindi na ang mataas at grandiyosong kisame ng Hacienda Montenegro. Isa itong simpleng kisame na gawa sa kahoy, may iilang agiw sa sulok at isang bumbilyang nakasabit sa gitna na nagbibigay ng malamlam na liwanag. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang, Hija. Isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Nakita niya ang isang matandang babae na may mabait na mukha. Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata nito ay tila mga guhit ng maraming taon ng pag-aalala at pagngiti. Inabutan siya nito ng isang baso ng mainit na salabat. Si Aling Nita, ang dati nilang kapitbahay sa maliit na baryo kung saan siya lumaki. Aling Nita, paano po ako napunta rito? Tanong ni Sinag. Ang boses ay paos at mahina. Nakita kita ng anak kong si Romy kagabi. Nakahandusay sa labas ng tarangkahan ng mga Montenegro. Basang-basa ka sa ulan at wala kang malay. Paliwanag ng matanda, hinahaplos ang kanyang buhok. Dinala ka namin dito. Ano ba ang ginawa sa iyo ng mga walang kaluluwang iyon? Ang alaala ng pagpapalayas, ng mga pinunit na larawan, at ng katahimikan ni Gael ay bumalik na parang isang alon at muling naramdaman ni Sinag ang pagkirot sa kanyang dibdib. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Wala na po kami ni Gael. Pinalayas na po nila ako. Hirap niyang sabi. Niyakap siya ni Aling Nita. Sa mainit na yakap na yon, ibinuhos ni Sinag ang lahat ng sakit at pighati na kinimkim niya. Nang mahimasmasan siya, itinuro ni Aling Nita ang lumang maleta sa paanan ng papag. Iyan lang ang dala mo, Hija. Tumango si Sinag. Iyon lang ang natira sa kanya. Binuksan niya ang maleta at tumambad sa kanya ang mga damit ng dati niyang buhay. Simple, luma, at puno ng mga alaalang gusto na niyang kalimutan. Ngunit habang kinakalkal niya ang mga ito, may isang bagay na sumayad sa kanyang mga daliri. Isang bagay na matigas at pamilyar. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Bigla niyang naalala ang kanyang lola inyang. Ilang araw bago ito pumanaw. Nakahiga ito sa banig, ngunit ang mga mata ay mayroon pa ring taglay na talas at pagmamahal. Apo, sabi nito habang inaabot sa kanya ang kahon, itago mo ito. Huwag na huwag mong bubuksan hanggat hindi dumarating ang araw na pakiramdam mo ay wala ka ng ibang malalapitan. Kapag ang mundo ay tinalikuran ka na, ang kahon na ito ang magiging sagot mo. Ito na ang araw na yon. Wala na siyang malalapitan. Tinalikuran na siya ng mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan niya ang maliit na trangka ng kahon. Sa loob, may tatlong bagay. Isang luma
at nakatuping sulat. Isang kakaibang susi na may nakaukit na bulaklak ng sampagwita at isang makapal na sobre na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Inuna niya ang sulat. Binuklat niya ito at binasa ang sulat kamay ng kanyang lola. Mahal kong Sinag, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na dumaan ka sa matinding pagsubok. Patawad, Apo, kung itinago ko ito sa iyo ng matagal. Ngunit naniniwala ako na ang yaman ay nagiging tunay na kapangyarihan lamang kapag alam mo na ang halaga ng pagtayo sa sarili mong mga paa. Ang lahat ng naipundar ko sa buong buhay ko, ang mga kumpanya, ang mga lupa, ang pera, ay ipinapamana ko sa iyo. Ginamit ko ang pangalan ng iyong ina sa lahat ng ito para walang sino man ang makatuklas hanggang sa tamang panahon. Ngayon, ang tamang panahon. Huwag mong isipin na ito ay isang regalo lamang. Ito ay isang responsibilidad. Gamitin mo ito hindi para maghiganti, kundi para bumangon. Gamitin mo ito para patunayan sa kanilang lahat at higit sa lahat, sa iyong sarili na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa apelyido ng iyong asawa o sa opinyon ng ibang tao. Ang halaga mo ay nasa iyong puso at sa iyong kakayahang muling bumangon mula sa abo. Ang susi ay para sa isang bagay na magbubukas ng lahat. Hanapin mo si Atty. De Castro. Siya ang magpapaliwanag ng lahat. Nagmamahal, Lola Inyang. Hindi makapaniwala si Sinag. Kinuha niya ang mga dokumento, bank statements, stock certificates, titulo ng mga lupa sa iba't ibang lugar. Ang mga numero ay may napakaraming zero na hindi kayang bilangin ng kanyang nanginginig na isipan. Siya, si Sinag del Rosario, na pinalayas dahil sa pagiging mahirap, ay mas mayaman pa sa pamilyang tumapak sa kanyang pagkatao. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang may halong luha at pagkabigla. Sa ilalim ng lahat ng dokumento, nakita niya ang isang calling card at Roman De Castro Law Firm. May pag-aalinlangan. Kinuha niya ang luma niyang telepono. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinitipan niya ang mga numero. Huminga siya ng malalim. Ito na ang unang hakbang. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Isang boses na profesional, malinaw, at napakapamilyar. De Castro Law Firm. Ito po si Atty. De Castro, ang abogado ng pamilya Montenegro. Paano po ako makakatulong? Natigilan si Sinag. Ang mundo niya ay muling huminto. Ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang lola ay ang mismong abogado ng mga taong sumira sa kanya. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa linya, isang katahimikang puno ng ingay sa isipan ni Sinag. Ang abogado ng mga Montenegro. Ang kanang kamay ni Doña Amorvida. Isa ba itong patibong? Binibining Sinag. Muling nagsalita si Atty. De Castro. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang pagbabago sa kanyang tono. Nawala ang formalidad, napalitan ng isang bagay na mas malumanay, halos nag-aalala. Ikaw ba yan, Hija? Matagal kong hinintay ang tawag mo. Ang mga salitang yon ang bumasag sa kanyang pag-aalinlangan. Paano? Paano niyo nalaman? Ang habilin ng iyong Lola Inyang, sagot ng abogado. Nakasaad doon na, ikaw mismo ang tatawag sa akin gamit ang numerong ito sa oras na handa ka na. Magkita tayo. May lugar ba kung saan ka magiging komportable? Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa kabilang bayan, isang lugar na malayo sa mapanuring mga mata ng alta sosyedad. Kinabukasan, nakaupo si Sinag sa isang sulok ng kapihan, suot ang hiniram na damit kay Aling Nita. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Maya-maya pa, isang lalaking nasa mga 50 anyos, nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, ang pumasok.
malayo sa imahe ng makapangyarihang abogado na madalas niyang makita sa hasyenda. Ito si Attorney De Castro. Umupo ito sa tapat niya. Salamat sa pagtitiwala, Sinag. Hindi ko po maintindihan, Attorney. Simula ni Sinag. Paano kayo naging abogado ng lola ko at ng mga Montenegro ng sabay? Huminga ng malalim ang abogado. Ang mga mata ay nagpapakita ng bigat ng maraming taon ng paninilbihan. Matagal na akong abogado ng lola mo, bago pa man ako makuha ng mga Montenegro. Ang lola mo ang isa sa mga pinakamatalinong tao na nakilala ko. Itinago niya ang kanyang yaman sa likod ng mga korporasyon at pangalan para mabuhay ng simple. Nang malaman niyang ikakasal ka kay Gael, ako mismo ang inutusan niyang mag-imbestiga at ako rin ang sinabihan niyang manatili sa tabi ng mga Montenegro para bantayan ka. Bantayan ako? Oo, Hija. At sa loob ng 5 taon, nasaksihan ko ang lahat. May bahid ng galit sa boses ng abogado. Nasaksihan ko ang pagtitiis mo, ang pagmamahal na ibinigay mo, at ang kalupitan na isinukli nila sa iyo. Ang pagtulong ko sa iyo ngayon ay hindi lang pagtupad sa habilin ng lola mo. Ito ay pagbibigay ng hustisya. Inilatag ni Attorney De Castro ang isang folder sa mesa. Narito ang plano. Ang Montenegro Holdings ay lubog sa utang dahil sa walang habas na paggastos ni Doña Amorvida. Ang unang hakbang natin ay bilhin ang mga utang na iyon, isa-isa, mula sa mga bangko at iba pang kumpanya. Sa paraang ito, tayo ang magiging pinakamalaki nilang pinagkakautangan. Unti-unti, sasakalin natin sila hanggang sa wala silang pagpipilian, kundi ang ibenta ang kanilang mga shares sa kumpanya sa murang halaga at tayo ang bibili noon. Isang plano na kasing talino at kasing rupok ng isang laro ng ahedres. Nakaramdam ng takot si Sinag, ngunit kasabay nito, isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Determinasyon. Gawin po natin, matatag niyang sabi. Inabot sa kanya ng abogado ang isang set ng mga dokumento, isang special power of attorney. Sa sandaling pirmahan mo ito, opisyal nang magsisimula ang lahat. Kinuha ni Sinag ang pluma. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang umiiyak at nagmamakaawang babae sa labas ng tarangkahan. Ang mga mata niya ay may apoy. Walang pag-aatubili, inilagda niya ang kanyang pangalan. Sa Hacienda Montenegro, nag-aalmusal si Doña Amorvida sa mahabang mesa na puno ng pagkain na sapat para sa 10 tao. Sa tapat niya, si Gael ay tahimik na tumutusok sa kanyang pagkain. Ano ang problema mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Mataray na tanong ng matanda. Iniisip ko lang si Sinag. Ma, kung nasaan na siya ngayon, mahinang sagot ni Gael. Isang malakas na paglapag ng kubyerto sa plato ang narinig. Pwede ba, Gael? Itigil mo na ang pag-iisip sa babaeng iyon. Wala siyang kwenta. Isa siyang kahihiyan sa pangalan natin. Mas mabuti na ngayong wala na siya. Sakto namang pumasok ang kanyang sekretarya. May dalang folder. Ma'am, may munting problema po. Ang isa sa mga utang natin sa BDO ay naibenta na po sa isang private investment firm. SDR Capital po. Ang pangalan. Tumingin si Doña Amorvida sa papel. Bahagya lang itong sinulyapan. Isang maliit na utang? Huwag mo akong abalahin sa mga ganyang bagay. Marami tayong pera. Bayaran mo na lang kung kinakailangan. Ibinato niya pabalik ang folder. Ang pangalang SDR Capital ay walang anumang kahulugan sa kanya. Samantala, nagring ang telepono ni Gael. Nakita niya ang pangalan ni Sinag sa screen. Isang luma nilang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng bagong numero nito. Sasagutin na sana niya, ngunit pinukol siya ng masamang tingin ng kanyang ina. Dahan-dahan, pinatay niya ang tawag. Ngunit sa apartment ni Aling Nita, nakita ni Sinag ang pag-ilaw ng kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Gael.
Sandali siyang natigilan. Isang maliit na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahan at sadya, pinindot niya ang ignore. Hindi na siya lilingon pa. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Doña Amorvida, sa kanyang silid, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang presidente ng bangko na kanilang pinagkakatiwalaan. Doña Amorvida, may masama akong balita. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang San Miguel Foods, ang isa sa pinakamalaki ninyong supplier, ay bigla na lang pong pinuputol ang kontrata nila sa inyo. May isang misteryosong investor na bigla na lang binili ang buong kumpanya nila kaninang hapon. Napaupo ng tuwid si Doña Amorvida. Ito ay hindi na isang maliit na bagay. Sino? Sinong investor? Iyon po ang problema, Doña. Ayaw po nilang sabihin. Ang alam lang namin sa pangalan ng kumpanya ay Esder Capital. Ang pangalang Esder Capital ay naging isang tinik sa isipan ni Doña Amorvida Montenegro. Hindi na ito isang maliit na aberya lamang. Ito ay isang anino, isang multo na unti-unting lumalaki at nagbabanta sa imperyong itinayo niya mula sa wala. Hindi na siya mapakali. Ang dating payapa niyang pagtulog ay napalitan ng mga gabing paggising. Ang isip ay puno ng mga pangalan ng kanyang mga karibal sa negosyo. Ang mga konsunji, ang mga Villafuente, sino sa kanila ang may lakas ng loob na banggain siya ng harapan. Ang kanyang pagkabalisa ay sumabog sa lingguhang pagpupulong ng board ng Montenegro Holdings. Mga inutil. Ang sigaw niya. Ang palad ay malakas na dumapo sa makintab na mesa. Nagsipag-igtingan ang mga balikat ng mga direktor na nakaupo sa paligid. 2 linggo na. 2 linggo nating hinahanap kung sino ang nasa likod ng SDR. Capital na ito at hanggang na ngayon ay wala kayong maibigay sa akin kundi mga blangkong mukha. Pinapasweldo ko ba kayo para lang umupo dyan? Walang nangahas na sumagot. Ang takot ay mababasa sa mukha ng bawat isa. Gusto kong malaman kung sino sila, kung saan sila nanggagaling, at kung ano ang kanilang almusal. Patuloy niya sa mapanuyang tono. Hindi ako magtataka kung isa sa inyo dito ang traidor. Ang paratang na yon ay nagpabigat sa hangin sa loob ng conference room. Nagkatinginan ang mga direktor. Ang bawat isa ay nag-iisip kung sino ang posibleng ahas sa kanilang grupo. Nagtagumpay si Doña Amorvida sa paghasik ng lagim, ngunit wala pa rin siyang sagot. Pagkatapos ng pulong, pinatawag niya ang isang pribadong investigador sa kanyang opisina. Isang lalaking may peklat sa kilay at mga matang tila nakita na ang lahat. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa SDR Capital, utos niya, habang naglalagay ng isang makapal na sobre ng pera sa mesa. Walang ititira. Alamin mo kung sino ang may-ari. At habang ginagawa mo yan, imbestigahan mo ang lahat ng aking mga karibal. Tingnan mo kung sino ang biglang yumaman. Walang bato na hindi mo babaliktarin. Ang pagiging abala sa paghahanap ng kaaway sa labas ay hindi nakabawas sa gulo sa loob ng mansyon. Isang gabi, habang naghahapunan, ang tensyon sa pagitan niya at ni Gael ay puputok na. Baka kailangan na nating pag-isipan ang pagbebenta ng ilan sa ating mga non-performing assets. Mungkahi ni Gael. Ang boses ay nag-aatubili. Para magkaroon tayo ng mas maraming cash flow habang may problema pa. Binitiwan ni Doña Amorvida ang kanyang kubyertos. Ang tunog nito sa plato ay kasing talas ng kanyang tingin. Pagbebenta? Naririnig mo ba ang sarili mo, Gael? Ang isang Montenegro ay hindi nagbebenta. Hindi tayo sumusuko. Hindi naman po ito pagsuko. Ito ay pagiging praktikal lang. Praktikal? Putol niya. Ang pagpapakita ng kahinaan sa ating mga kalaban. Iyon ba ang praktikal para sa'yo? Iyan ang problema sa'yo, Gael. Masyado kang malambot. Namana mo yan sa ama mo. At marahil, nahawa ka na rin sa kahinaan ng babaeng yon. Natahimik si Gael. Ang panga ay nagtiim.
Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa kanyang ina. Kinabukasan, para mapanatag ang sarili, tinawagan niya si Attorney De Castro. "Attorney, kumusta na ang ginagawa mong pagsisiyasat?" tanong niya. "Kalma lang po, Donya. Masusi naming pinag-aaralan ang mga dokumento." Sagot ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at profesional. Mukhang isa lamang itong bagong investment firm na sinusubukang gumawa ng pangalan. "Huwag po kayong mag-alala. Nakabantay po ang aming law firm." Ang mga salita ng abogado ay pansamantalang nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Doña Amorvida. Si De Castro ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Imposibleng magkamali ito. Ngunit ang kapanatagan ay naglaho makalipas ang 2 araw. Tumawag ang pribadong imbestigador. "May balita na ako, ma'am," sabi ng lalaki. "Sino sa kanila? Ang mga Villafuente?" Agad na tanong ni Donya. "Wala po, ma'am. Malinis po ang mga karibal ninyo. Walang sino man sa kanila ang may kinalaman dito." Napakunot ang noo ni Doña Amorvida. "Kung gayon, sino?" "Iyon po ang kakatwa, ma'am. Ang SDR Capital ay isang bagong tatag na kumpanya. Ngunit ang pondong ginagamit nila para bilhin ang mga utang at kumpanya ninyo. Nahanap namin kung saan nanggaling." Huminto sandali ang imbestigador. Nanggaling po ito sa isang napakatandang trust account sa isang bangko sa Switzerland. Isang account na matagal nang hindi nagagalaw. "Kaninong account?" Mariing tanong ni Doña Amorvida. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Ang account po ay nakapangalan sa isang Inyang del Rosario." Natigilan si Doña Amorvida. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Inyang del Rosario. Ang lola ni Sinag. Ang matandang manghahabi na namatay sa kahirapan. Paanong? Imposible. Ngunit habang pinipilit niyang itanggi, isang nakakatakot na piraso ng palaisipan ang nabuo sa kanyang isip. SDR. Sinag del Rosario. Ang huling mga salita ng imbestigador ay patuloy na umuulit sa isipan ni Gael na parang isang sirang plaka. Ang account po ay nakapangalan sa isang Inyang del Rosario. Hindi na siya makatulog, hindi na siya makakain. Ang larawan ng kanyang ina, si Doña Amorvida, na nagiging isang halimaw dahil sa pagkabalisa, at ang alaala ni Sinag na umiiyak sa gitna ng ulan, ay naghahalo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang bangungot. Nagising siya. Ang pagkakasala ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Inaalala niya ang gabing iyon, ang mga mata ni Sinag na nagmamakaawa. Humihingi ng tulong na hindi niya naibigay. Tumayo lang siya roon, isang duwag na anino sa sarili niyang pamamahay, habang ang babaeng minahal niya ay itinataboy sa kadiliman. Ngayon, ang buong pamilya nila ay nasa kadiliman. Ang Montenegro Holdings ay nilalamon ng isang hindi nakikitang kaaway. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng pagkasira ng bait. At sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may koneksyon ang lahat sa gabing iyon. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na ipinanganak mula sa pagkakasala at sa pagnanais na itama ang lahat. Kailangan niyang hanapin si Sinag. Kailangan niyang humingi ng tawad. At marahil, kung mapapabalik niya ito, titigil ang lahat ng kamalasan. Baka iyon lang ang kailangan, ang ibalik ang nawawalang piraso ng kanilang pamilya. Iyon ang kanyang inakala. Tinawagan niya ang ilan sa mga dati nilang kaibigan. Karamihan ay hindi alam kung nasaan si Sinag. Ang iba ay halatang umiiwas. Ngunit sa huli, isang pinsan ni Sinag ang naawa sa kanya. "Hindi ko alam ang address niya, Gael," sabi ng babae sa telepono. Pero madalas siyang dumadalaw sa dating bahay ni Aling Nita sa Barrio San Roque tuwing hapon. Subukan mo roon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon.
Nagmaneho siya patungo sa maliit at masikip na baryo, isang lugar na ibang-iba sa malawak at malinis na mga kalsada ng kanilang subdivision. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang eskinita at naglakad. Ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? At pagkatapos, nakita niya ito. Hindi. Hindi ito ang sinag na kilala niya. Ang sinag na kilala niya ay laging nakayuko. Ang buhok ay simpleng nakapusod. At ang suot ay mga bestidang binili mula sa department store. Ang babaeng nakatayo sa tapat ng isang maliit na tindahan, kausap si Aling Nita, ay ibang-iba. Nakasuot ito ng isang kulay krema na blazer na perpekto ang pagkakatahi. Ang buhok ay may bagsak na alon hanggang balikat at may suot na simpleng perlas na hikaw. Ngunit hindi ang damit ang nakapagpatigil sa kanya. Ito ay ang kanyang tindig. Nakatayo siyang tuwid, ang mga balikat ay nakaatras at ang paraan ng kanyang pagngiti kay Aling Nita ay puno ng kumpiyansa at init. Nang matapos ang kanilang pag-uusap at magpaalam na si Sinag, humarap ito sa direksyon ni Gael. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang ngiti sa mga labi ni Sinag ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at blangkong ekspresyon. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Naglakad si Gael palapit. Ang puso ay kumakabog. Sinag, anong ginagawa mo rito, Gael? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit walang anumang bahid ng dating lambing. Gusto kitang makausap. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon niya. Tapos na yon, Gael. Hindi, pilit niya. Sinag, kailangan mong bumalik. Nagkakagulo na sa bahay. Ang kumpanya, may malaki tayong problema. Si Mama, hindi na siya mapakali. Kailangan ka namin, Sinag. Kailangan ka ni Mama. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng ina, isang kislap ng isang bagay na hindi mabasa ni Gael ang dumaan sa mga mata ni Sinag. Sakit o marahil awa. Pagkatapos ay nawala rin ito. Huminga siya ng malalim. Tila nagtitimpi. Ang lugar ko ay wala na roon, Gael. Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. Kayo ang nagtapon sa akin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Gael na parang sampal. Walang pagmamakaawa. Walang luha. Tanging ang malamig at matigas na katotohanan. Pakiusap, Sinag. Gagawin ko ang lahat. Umuwi ka na, Gael. Putol niya at tinalikuran na siya. Naiwan si Gael na nakatayo roon. Talunan at litong-lito. Ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang kanyang asawa. Isa na itong reyna na naghuhukom sa kanya. Habang siya ay paatras na naglalakad, pabalik sa kanyang sasakyan, isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa tabi ni Sinag. At ang taong lumabas mula sa driver's seat para pagbuksan siya ng pinto ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Gael. Si Attorney De Castro, ang pinagkakatiwalaan ng kanyang pamilya, ang kanang kamay ng kanyang ina. Nakita ni Gael ang paggalang sa bawat kilos ng abogado, ang bahagyang pagyuko, ang paraan ng pag-alalay nito kay Sinag papasok sa sasakyan. Iyon ay hindi kilos ng isang kaibigan o isang abogado sa isang kliyente. Iyon ay kilos ng isang tauhan sa kanyang amo. Isang nakakakilabot na hinala ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Pinagdugtong-dugtong ang lahat. Ang SDR Capital, ang lola ni Sinag, ang biglaang pagbabago niya, at si Achino De Castro. SDR Sinag del Rosario, ang kaaway nila ay hindi pala isang anino. Ito ay ang babaeng sila mismo ang lumikha. Ang pagkikita nila ni Gael ay nag-iwan ng isang lamat sa kalmadong dagat ng kanyang determinasyon. Habang papalayo ang sasakyan mula sa baryo San Roque, tahimik na nakatingin si Sinag sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga pamilyar na tanawin ng kanyang kahapon,
na unti-unting lumiliit. Ayos ka lang ba, Binibining Sinag? Tanong ni Attorney De Castro mula sa manibela. Ang boses ay maingat. Tumango siya, ngunit hindi lumingon. Kailangan lang siguro, attorney. Kailangan kong makita kung ano ang itsura ng kahinaan para maalala ko kung bakit ako kailangang maging malakas. Naintindihan ng abogado ang ibig niyang sabihin. Tumahimik na lamang ito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dinala siya ni Attorney De Castro sa isang bagong condominium unit sa puso ng Makati. Isang lugar na ligtas at pribado kung saan nila isinasagawa ang kanilang mga plano. Ang unit ay minimalist ngunit elegante. Ang malaking bintana ay nag-aalok ng tanawin ng buong syudad. Isang tanawin ng kapangyarihan at posibilidad. Sa gitna ng sala ay may isang mesang salamin. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga dokumento, mga financial reports, at isang laptop na bukas, nagpapakita ng mga komplikadong numero at graph. Ito ang kanilang war room. Nasa huling yugto na tayo ng plano. Sabi ni Attorney De Castro, itinuturo ang mga dokumento. Hawak na natin ang halos 40% ng lahat ng utang ng Montenegro Holdings. Ang mga bangko ay nagsisimula ng magpanik. Ang stock prices nila ay bumabagsak araw-araw. Ngayon ang tamang oras para sa huling dagok. Kinuha niya ang maliit na kahon na gawa sa naara na laging dala ni Sinag at maingat na inilabas mula roon ang susi na may ukit ng sampagita. Ang susi na ito, Sinag, paliwanag niya, ay para sa isang private vault sa isang bangko sa Zurich, Switzerland. Dito itinago ng lola mo ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang ari-arian, ang mga orihinal na stock certificates at corporate bonds ng ilan sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, mga kumpanyang kasosyo ng Montenegro Holdings. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga ito, hindi na natin kailangan pang dumaan sa stock market. Direktang hawak natin ang controlling interest sa mga kumpanyang sumusuporta sa mga Montenegro. Kapag binawi natin ang suportang iyon, babagsak sila na parang isang bahay ng mga baraha. At sa puntong iyon, wala silang pagpipilian kundi ibenta sa atin ang natitirang shares ng Montenegro Holdings sa kahit anong halaga na idikta natin. Isang plano na perpekto at walang awa. Inihanda ni Attorney De Castro ang isang secured video call. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang Swiss banker, isang lalaking formal at seryoso. Sinunod ni Sinag ang mga instruksyon ng abogado. Ipinakita niya ang susi sa camera. Sinabi ang mga password na ibinulong sa kanya ng lola niya. Noong bata pa siya, mga salitang akala niya ay bahagi lang ng isang laro. Ang bawat salita ay nagbukas ng isang pinto. Ang bawat numero ay isang hakbang palapit sa kapangyarihan. Habang isinasagawa ang transaksyon, ang mga numero sa screen ay nagbabago, ang mga porsyento ay lumilipat, at ang imperyo ng Montenegro ay dahan-dahang napapa sa kamay niya sa isang saglit. Habang hinihintay ang kumpirmasyon, ang mga mata ni Sinag ay napadako sa isang lumang litrato sa kanyang wallet na hindi pa niya naitatapon. Isang litrato nila ni Gael noong sila ay masaya pa sa isang simpleng beach bago pa pumasok sa buhay nila ang yaman at ang lason ng pamilya nito. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ito ba talaga ang gusto niya? Ang sirain ang lalaking minsan niyang minahal? Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pag-aalinlangan. Ang naaalala niya ay hindi ang lalaki sa litrato, kundi ang anino sa bintana. Ang lalaking tumalikod sa kanya noong gabing kailangan niya ito. Hindi ito paghihiganti para sa kanya. Ito ay pagkuha ng hustisya para sa babaeng pinabayaan niya. Congratulations, Miss Del Rosario. Ang boses ng Swiss banker ang pumutol sa kanyang pag-iisip. The transfer is complete. You are now the majority stakeholder. Tapos na. Kasabay ng pagtatapos ng tawag, tumunog naman ang telepono ni Attorney De Castro.
Isang mabilis na tingin sa screen at ibinigay niya ito kay Sinag. Para sa iyo yata ito. Nakita niya ang pangalan ng caller, Gael Montenegro. Tinitigan niya ang screen, pagkatapos ay tumingin siya kay Attorney De Castro at tumango. Sinagot ng abogado ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Attorney, nasaan ka? Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Gael ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Halatang kagagaling lang nito sa opisina ng abogado. Mr. Montenegro, kalmadong sagot ni Attorney De Castro. Nasa isang pulong ako kasama ang aking kliyente. Kliyente? Anong kliyente? Nakita ko kayo ni Sinag. Kayo ang nasa likod nito, hindi ba? Kayo ang SDR Capital. Kung meron kang mga katanungan tungkol sa kinabukasan ng Montenegro Holdings, sagot ng abogado, ang bawat salita ay may bigat. Sa palagay ko ay dapat ka nang direktang makipag-usap sa bagong may-ari ng kumpanya. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, kinuha ni Sinag ang telepono. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nagsalita siya kay Gael hindi bilang asawa, hindi bilang biktima, kundi bilang ang kapangyarihang haharapin nito. Hello, Gael. Bumalik si Gael sa Hacienda Montenegro na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong katawan. Ang bawat sulok ng mansyon na dati simbolo ng kanilang kapangyarihan ay tila isang malaking libingan na ngayon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Naabutan niya ang kanyang ina sa malawak na sala, nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas, hawak ang isang kopita ng alak. May kakaibang tensyon sa hangin, tila nararamdaman na ni Doña Amorvida na may paparating na bagyo. Saan ka nang galing? Tanong nito nang hindi lumilingon. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Hindi agad nakasagot si Gael. Inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog na nilikha nito ang nagpalingon sa kanyang ina. Ano ang kalokohan niyan? Ma. Hirap na simula ni Gael, ang boses ay nanginginig. Kailangan niyo pong makita ito. Ang sagot sa lahat. May pagtataka sa mga mata, lumapit si Doña Amorvida sa mesa. Kinuha niya ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay ang mga kopya ng dokumento na ibinigay ni Attorney De Castro, mga share purchase agreements, transfer certificates, at mga legal na kasulatan. Sa unang pahina, nakita niya ang pangalan ng bumili, SDR Capital. Ngunit sa ilalim nito, sa bahagi ng sole proprietor, ay isang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sinag del Rosario. Hindi. Bulong niya. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanya. Imposible. Isa itong pamimeke. Isang malaking biro. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, ang pangalan ng abogado na nagpatibay sa lahat ng transaksyon ay tila isang punyal na sumaksak sa kanyang likod. Attorney Roman De Castro. Ang pagtawa ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagtanggi ay dahan-dahang nagiging isang halimaw ng katotohanan. Ang babaeng yon. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay garalgal at puno ng kamandag. Ang pulubing iyon. Ang ahas na pinatuloy ko sa aking pamamahay. Bigla, isang primal na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng galit, ng pagkakanulo, at ng lubos na pagbagsak. Isang porselanang florera na nagkakahalaga ng kalahating milyon. Ang kanyang hinablot at ibinato sa pader, na lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag. Sinag! Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hinablot niya ang mga dokumento at pinagpupunit ang mga ito na parang isang hayop na nasusukol. Itinapon niya ang mga piraso sa hangin, ngunit alam niya, kahit anong gawin niya, hindi nito mababago ang katotohanan. Ipinahiya niya ako.
Ipinahiya niya ang mga Montenegro. Paulit-ulit niyang sigaw habang pinaghahampas ang mesa. Si Gael ay napaurong lang sa isang sulok. Walang magawa, kundi panoorin ang pagguho ng kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pagwawala, tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pribadong linya. Napatigil siya. Ang paghinga ay habol. Dahan-dahan kinuha niya ito. Hello? Good evening, Doña Amorvida. This is Mr. Hernandez from the bank. Sabi ng isang boses na formal at walang pakiramdam. I am calling to formally inform you that as of 5 p.m. today, the majority ownership of Montenegro Holdings, including all its assets and properties, has been officially transferred to SDR Capital. Walang salitang lumabas sa bibig ni Doña Amorvida. Furthermore, patuloy ng lalaki, the new ownership has requested that all previous occupants of the property, known as Hacienda Montenegro, vacate the premises within 30 days. A formal notice will be sent to you tomorrow. Vacate the premises. Lisanin ang pamamahay. Ang tatlong salita na yon ang tuluyang pumatay sa apoy ng kanyang galit. Binitiwan niya ang telepono. Hindi ito bumagsak sa sahig. Nanatili itong nakabitin sa ere. Ang boses ng banker ay patuloy na nagsasalita sa kawalan. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang enerhiya ay hinigop mula sa kanyang katawan. Napaupo siya sa pinakamalapit na silya, isang mamahaling silyang Louis Tibanand na ngayon ay tila isang trono ng pagkatalo. Ang Doña Amorvida Montenegro na kilala ng lahat, ang matapang, ang dominante, ang hindi natitinag na matriarka ay biglang nawala. Ang natira ay isang matandang babae. Ang mga balikat ay nakakrus, ang mga mata ay blangko, at ang buhok na laging perpektong nakaayos ay nagulo na. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mukha siyang matanda, mukha siyang talunan, lahat ay nawala. Habang nakaupo sila roon sa katahimikan, kasama ang mga basag na piraso ng kanilang dating buhay, isang katulong ang pumasok, nanginginig sa takot. Sa senyora. Tumingala si Doña Amorvida, ngunit ang mga mata niya ay walang nakikita. May dumating po na sulat para sa inyo. Inilapag ng katulong ang isang eleganteng sobre na kulay ginto sa mesa at mabilis na umalis. Kinuha ito ni Gael, binuksan niya. Sa loob ay isang makapal na imbitasyon, nakasulat sa magandang calligraphy. You are cordially invited to a turnover party and special announcement at the Hacienda Montenegro, hosted by the new chairperson, Miss Sinag del Rosario. Ang gabi bago ang tinakdang pagdiriwang ay hindi isang gabi ng paghahanda o pagkasabik para kay Sinag. Sa halip, ito ay isang gabi ng katahimikan at pagninyayay, habang ang buong syudad ay abala sa sarili nitong mga ilaw at ingay. Nagmaneho siyang mag-isa. Dala ang isang pumpo ng puting sampagita patungo sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Ang hangin ay malamig at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Hinanap ng kanyang mga paa ang isang pamilyar na daan, isang landas na maraming beses na niyang tinahak sa kanyang isipan sa loob ng nakaraang 5 taon. Huminto siya sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan, Inyang del Rosario, dahan-dahan. Siyang umupo sa damuhan, inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng malamig na bato. Hinaplos niya ang mga nakaukit na letra. Tila sa paraang yon ay muli niyang mahahawakan ang kamay ng kanyang lola. Lola, mahina niyang bulong sa hangin. Bukas na po ang araw na matagal nating hinintay. Nakatitig siya sa lapida, ang isipan ay naglalakbay pabalik. Naaalala niya ang mga hapon sa kanilang maliit na bahay, ang amoy ng bagong lutong bibingka, at ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga bituin. Naaalala niya ang mga aral nito tungkol sa pagiging matatag, tungkol sa paghahanap ng halaga sa sarili,
at hindi sa mga bagay na materyal. Ang tunay na lakas, Apo, sabi nito minsan habang tinuturuan siyang maghabi, ay hindi nasa bilis ng iyong kamay, kundi nasa tibay ng iyong puso kapag naputol ang sinulid. Ang mahalaga ay kung paano mo ito muling pagdudugtungin. Naputol ang sinulid ng kanyang buhay at ngayon, sinusubukan niyang muling pagdugtungin ito. Nagawa ko na po, Lola. Ang lahat ng sinabi ninyo sa sulat, patuloy niya. Hawak ko na po ang lahat ng bagay na ipinagkait nila sa akin. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang bahay. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, isang hindi inaasahang bigat ang kanyang naramdaman. Ang tagumpay ay may kasamang pait na hindi niya inasahan. Pero, tama po ba ito? Tanong niya sa katahimikan. Ang makita silang bumagsak, ang makita ang sakit sa mga mata ni Gael, ang makita ang pagkawala ng lahat sa kanila. Ito po ba talaga ang hustisya? O isa lang itong magarbong paraan ng paghihiganti? Sa loob ng ilang linggo, naging abala siya sa pagpapatakbo ng plano, sa pagiging SDR capital, sa pagiging isang reyna sa kanyang laro ng ajedrez. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng puntod ng nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa kanya, siya ay muling naging sisinag, ang simpleng apo. Ang babaeng minsan ay nangarap lang ng isang tahimik at masayang pamilya. Isang malamig na hihip ng hangin ang dumaan, tila isang sagot mula sa kawalan. Tumingala siya sa kalangitan. Naalala niya ang isa pang habilin ng kanyang lola. Gamitin mo ito hindi para maghiganti, kundi para bumangon. Gamitin mo ito para patunayan na ang iyong halaga ay nasa iyong kakayahang muling bumangon mula sa abo. Hindi paghihiganti, kundi pagbangon. At sa sandaling iyon, isang malinaw na larawan ang nabuo sa kanyang isipan. Ang plano ay hindi nagtatapos sa pagkuha ng Montenegro Holdings. Iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatalsik sa mga Montenegro mula sa kanilang trono. Ang tunay na tagumpay ay ang paggamit sa tronong iyon para sa isang bagay na mas makabuluhan. Hindi niya sisirain ang Hacienda Montenegro. Bubuhayin niya ito muli. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng bagong layunin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Naiintindihan ko na po, Lola. Bulong niya. Naiintindihan ko na po ngayon. Ito ay hindi ang katapusan. Ito po ang simula. Tumayo siya. Pinagpagan ang kanyang damit. Bago umalis, hinaplos niya sa huling pagkakataon ang lapida. Salamat po. Sa lahat. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney De Castro. Handa na ang lahat para bukas. Nagkumpirma na sila ng kanilang pagdalo. Hindi na siya kinabahan. Wala nang pag-aalinlangan. Alam na niya ang kanyang gagawin. Bukas, babalik siya sa Hacienda Montenegro hindi bilang ang dating aping si Sinag at hindi rin bilang ang mapaghiganting si SDR Capital. Babalik siya bilang ang tagapagtayo ng isang bagong simula, ang tagapagdala ng liwanag. Ang Hacienda Montenegro ay hindi kailanman naging ganito karangya. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay kumikinang sa bawat sulok. Ang mga bulaklak ay sariwa at mabango. At ang tunog ng isang string quartet ay pumupuno sa hangin. Ang buong alta sosyedad ng Maynila ay naroroon. Nagbubulungan sa bawat isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at haka-haka. Sino ang misteryosong bagong may-ari na nagpatumba sa isa sa mga pinakamatatag na pamilya sa bansa? Sa gitna ng karamihan, dumating ang mga Montenegro. Hindi sila ang sentro ng atensyon gaya ng dati. Sila ngayon ang paksa ng tsismis. Si Doña Amorvida, nakasuot ng itim na bestida,
ay pilit na itinatago ang kanyang pagkatalo sa likod ng isang maskara ng pagmamataas. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang kopita ay hindi maitatago. Si Gael naman ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang mga mata ay laging nakayuko sa sahig. Biglang tumahimik ang lahat. Ang musika ay huminto. Sa tuktok ng malawak na hagdanan, lumitaw ang isang babae. Si Sinag del Rosario ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na umaagos sa kanyang katawan na parang likidong liwanag. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng bun at ang tanging alahas na suot niya ay ang pares ng perlas na hikaw. Hindi siya mukhang isang mapaghiganting diyosa. Mukha siyang isang anghel ng kapayapaan, ngunit ang kapangyarihan sa kanyang tindig at ang talas sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Tumigil siya sa gitna ng malawak na bulwagan. Ang kanyang mga mata ay hindi lumibot. Nakatuon lamang ito sa dalawang tao, si Doña Amorvida at si Gael. Hindi na nakatiis si Doña Amorvida. Kasama si Gael, lumapit ito kay Sinag. Ang maskara ng pagmamataas ay nabasag. "Ano ang gusto mo, Sinag?" sabi ng matanda. Ang boses ay mahina at desperado. "Pera? Kunin mo ang lahat. Ibalik mo lang sa amin ang pangalan namin. Maawa ka." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Sinag ang salitang awa mula sa mga labi ng babaeng nagkait nito sa kanya. Ngunit wala na itong epekto. Tumingin si Sinag sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may awa. Ang awa ay hindi hinihingi, Doña Amorvida. Ito ay ibinibigay. At matagal niyo na po sanang natanggap iyon kung marunong lang kayong ibigay ito sa iba. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa isang maliit na entablado. Kinuha ang mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng mga panauhin. "Magandang gabi sa inyong lahat. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ko kayo inimbita rito ngayong gabi. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang ang dating asawa ni Gael Montenegro. Ang babaeng hindi karapat-dapat. Ang babaeng walang pinanggalingan." Isang bulungan ang kumalat sa mga panauhin. Ilang buwan na ang nakalipas. Patuloy niya, ang boses ay matatag at malinaw. "Sa isang gabing umuulan, itinapon ako palabas ng mansyon na ito na walang dala kundi isang maleta ng mga lumang damit. Dito mismo sa kinatatayuan ninyo, narinig ko ang mga salitang, 'Ako ay basura na dapat ibalik sa putikan.'" Ang katahimikan ay nakabibingi. Si Doña Amorvida ay napapikit. Ang mukha ay namutla. "Ngayong gabi, bumalik ako. Hindi para maningil ng utang, hindi para maghiganti. Bumalik ako para sabihin sa inyo na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mansyon na kanyang tinitirhan o sa pangalan na kanyang dinadala. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga pader na ito." Itinaas niya ang kanyang kamay. Iginuhit ang kabuuan ng marang niyang bulwagan. Kaya ngayong gabi, bilang bagong tagapamahala ng lahat ng ari-ariang ito, mayroon akong isang anunsyo. Huminga siya ng malalim. Ang Hacienda Montenegro ay wala na. Simula bukas, ang lugar na ito ay tatawagin ng Bahay Sinag. Muling nagkaroon ng bulungan, mas malakas ngayon. Ito ay hindi na magiging isang pribadong mansyon. Ito ay magiging isang pundasyon, isang kanlungan para sa mga babaeng inabuso, itinakwil at nawalan ng pag-asa. Ang bawat silid na dating puno ng karangyaan ay magiging isang silid ng pag-asa. Ang bawat hardin ay magiging isang lugar ng paghilom. Ang pader na dating nagsilbing kulungan sa akin ay magiging isang pader na magbibigay proteksyon sa kanila. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ang pag-aari sa mga bagay,
kundi ang kakayahang muling buuin ang mga buhay na nasira. Ang reaksyon ng mga tao ay mula sa pagkabigla patungo sa paghanga. Ang ilan ay nagsimulang pumalakpak, dahan-dahan sa una, hanggang sa ito ay naging isang malakas at umaaling-awngaw na palakpakan ng paggalang. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo ang mga Montenegro, nakalimutan ng lahat. Ang kanilang pagkatalo ay hindi lang sa pananalapi. Ito ay isang pagkatalong moral na nasaksihan ng buong mundo. Nang matapos ang palakpakan at dahan-dahang lumapit ang mga tao kay Sinag para batiin siya, si Gael ay humakbang palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Sinag dati. Isang tunay na pagsisisi. May inabot siya sa kanya, isang nakatuping papel. Ang kanilang marriage contract na may pirma na niya sa mga dokumento para sa annulment. Tinatanggap ko ang lahat, mahina niyang sabi. Ang parusa, ang kahihiyan. Isang tanong na lang, Sinag. Tumingin siya sa mga mata nito. Ngayong nakuha mo na ang lahat, masaya ka na ba? Makalipas ang 6 na buwan, ang dating malamig at malawak na bulwagan ng Hacienda Montenegro ay puno na ng isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Mga halakhak ng bata, ang lugar ay hindi na isang mansyon, isa na itong tahanan. Ang bahay Sinag, ang mamahaling Persian carpet ay napalitan ng mga makukulay na banig kung saan naglalaro ang mga bata. Ang mga pader na dati may mga antigong painting ay mayroon na ngayong mga guhit ng mga bata, mga bahaghari, mga bulaklak, at mga pamilyang sama-samang nakangiti. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa sahig si Sinag, nakikipaglaro ng bahay-bahayan sa isang 5 taong gulang na batang babae na si Maya. Ang dating bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang payapang ngiti. Dito, sa pagiging ate Sinag ng mga batang ito at tagapayo ng kanilang mga ina, niya natagpuan ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ate Sinag, ikaw po ang reyna, sabi ni Maya, ipinapatong ang isang korona na gawa sa karton sa ulo ni Sinag. Ngumiti si Sinag. Salamat Maya, pero dito sa bahay Sinag, lahat tayo ay reyna. Maya-maya pa isang social worker ang lumapit sa kanya. Ma'am Sinag, may bago po tayong residente. Kararating lang niya. Tumayo si Sinag at sumunod. Sa dating receiving area, na ngayon ay isang maliit at maginhawang opisina, nakaupo ang isang babae. Nanginginig ito, ang mga mata ay puno ng takot at mahigpit na niyayakap ang sarili. Agad na nakita ni Sinag sa babaeng yon ang sarili niya noong gabing umuulan. Sira, takot at nag-iisa. Dahan-dahang lumapit si Sinag. Hindi siya nagsalita agad. Kumuha lang siya ng isang baso ng maligamgam na tubig at inilapag sa mesa sa harap nito. Ako si Sinag, malumanay niyang sabi. Hindi mo kailangang magsalita kung hindi ka pa handa. Ang mahalaga, ligtas ka na rito. Tumingala ang babae. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa isang simpleng kilos ng kabutihan, naramdaman nito ang isang bagay na matagal na nitong hindi naramdaman. Pag-asa, yun ang mahika ng bahay Sinag, yun ang kapangyarihan ni Sinag. Kinahapunan, lumabas si Sinag sa luntiang hardin sa likod ng bahay. Ang dating perpektong mga rose bushes ni Doña Amorvida ay may kasama ng mga tanim na gulay at mga halamang gamot. At doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, tahimik na nagdidilig ng mga halaman ng isang lalaki. Si Gael. Pagkatapos ng gabi ng anunsyo, umalis ang mga Montenegro. Si Doña Amorvida, ayon sa mga balita, ay tumira sa Amerika kasama ang isang kapatid. Hindi na muling nagpakita pa, ngunit si Gael ay nanatili. Pagkalipas ng 1 buwan, nagulat si Sinag nang makita niya itong nag-a-apply bilang isang volunteer gardener sa bahay Sinag. Walang salita, walang pakiusap.
Isang simpleng pagnanais na maglingkod. Lumapit si Sinag. Maganda ang tubo ng mga kamatis, sabi niya. Tumingala si Gael at ngumiti. Isang totoong ngiti, malayo sa pilit ng ngiti na dati niyang isinusuot. Marami tayong aanihin sa susunod na linggo. Magugustuhan ito ng mga bata. Nagkaroon ng ilang sandali ng komportableng katahimikan sa pagitan ni Lampa nila. Hindi na ito ang katahimikan ng hiya o galit, kundi ng pagtanggap. Tumingin si Gael sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Sinag, tinanong kita noon kung masaya ka na. Naalala ni Sinag ang tanong na yon sa gabing yon ng kanyang tagumpay. Ngayon, alam ko na ang sagot. Patuloy ni Gael, tumitingin sa paligid, sa bahay na puno ng buhay. Hindi mo kinuha ang lahat para sa sarili mo. Kinuha mo ito para ibigay sa iba. Tumingin si Sinag sa mga bata na naghahabulan sa di kalayuan. Tumingin siya sa mga babaeng nagtatawanan habang naglalaba. Tumingin siya sa bahay na ito na naging simbolo ng pagbangon. Ang kaligayahan pala, Gael, mahina niyang sabi, ay hindi isang lugar na paroronan. Hindi ito ang paghihiganti o ang tagumpay. Ito pala ang paglalakbay na ito. Itinuro niya ang kanyang puso. Ang paghilom at ang pagtulong sa iba na maghilom din. Tumango si Gael, isang ganap na pag-unawa ang mababasa sa kanyang mukha. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang kanilang nakaraan ay napatawad na, hindi para muling magkabalikan, kundi para pareho na silang makalaya. Nang papalubog na ang araw, umakyat si Sinag sa dating balkonahe ng master's bedroom. Ang parehong balkonahe kung saan dati niyang pinanonood ang paglubog ng araw habang nag-iisa at malungkot. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang ginintuang sinag ng araw na yumayakap sa kanyang bahay sinag, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na ito ang mansyon ng mga Montenegro, ito ang kanyang pamana. Ang pamana ng kanyang lola, isang bahay na puno ng liwanag. Habang nakatayo siya roon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa di kalayuan, nakita niyang muling bumukas ang tarangkahan. May isa na namang sasakyang pumarada. Isang bagong kwento ang paparating. Isang bagong buhay ang kailangan ng kanlungan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang pagtatapos ng kwento ni Sinag del Rosario. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan na iting bumangon mula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay at gamitin ang ating mga sugat upang maging liwanag para sa iba. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Sinag? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.